Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 5B, na patutunayan na ang pagninilay sa mga isyu ng bayan bilang bahagi ng spiritualidad ay kailangan upang mabigyan ng wastong kahulugan ang mga pangyayari sa paligid na magiging batayan ng kanyang pagpapasya at pakikisangkot ayon sa sariling kakayahan. Bago natin talakayin kung paano tayo makakapagnilay sa mga isyu ng bayan, mahalagang maunawaan muna natin kung ano ang mga pangunahing suliraning kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan. Narito ang 7 malalaking issue na may epekto sa ating lipunan. Matinding kahirapan at kawalan ng hanap buhay. Maraming Pilipino ang patuloy na nahihirapan sa kakulangan ng trabaho, mababang kita, at kakulangan sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, edukasyon at tirahan. Katiwalian sa pamahalaan. Ang maling paggamit ng pondo ng bayan, katiwalian at hindi tamang pamamahala ay patuloy na nagiging hadlang sa pag-unlad ng bansa. Pagkasira ng kalikasan. Dahil sa kapabayaan ng tao, ang ilegal na pagputol ng puno, polusyon, at hindi responsableng pagmimina ay nagdudulot ng matinding epekto sa ating kalikasan at klima. Krisis sa edukasyon. Maraming paaralan ang may kakulangan sa guro, pasilidad at kagamitan, kaya nahihirapan ang maraming kabataan na makakuha ng dekalidad na edukasyon. Karahasan at krimen. Marami pa ring kaso ng pang-aabuso, diskriminasyon at kawalan ng hustisya sa ating lipunan lalo na sa mahihirap at mahihinang sektor. Paglaganap ng maling impormasyon at fake news. Sa panahon ng social media, madaling kumalat ang maling impormasyon na maaaring makaimpluwensya sa pananaw at kilos ng mga tao. At pagkakasakit. Maraming Pilipino, lalo na ang kabataan, ang nakakaranas ng matinding stress, anxiety at depression, ngunit hindi sapat ang mental health services sa bansa. Ang mga isyong ito ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, kundi ng bawat isa sa atin. Kaya mahalagang pagnilayan natin kung paano tayo maaaring maging bahagi ng solusyon sa ating sariling paraan. Sa pagharap sa mga isyu ng ating bayan, madalas tayo nakakakita ng impormasyon, balita o opinyon mula sa iba't ibang sources, social media, TV, radyo, at maging sa mga usapan sa ating paligid. Ngunit paano natin masisigurong tama ang ating pagpapasya bago magkomento, kumilos o makisangkot? Isa sa mga maaaring gamitin nating gabay ay ang tatlong salaan o three sieves ni Socrates, ang katotohanan, kabutihan at kapakinabangan. Ang konsepto ng tatlong salaan ay nagmula sa isang tanyag na pilosopo ng sinaunang Greece na si Socrates. Kilala siya sa paggamit ng Socratic method, isang paraan ng pagtatanong upang suriin ang katotohanan at maunawaan ang isang idea ng mas malalim bago magbigay ng impormasyon. Isang araw, may isang lalaking lumapit kay Socrates at nagsabi, "Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol sa kaibigan mo na..." Teka, pagpigil ni Socrates. Tungkol sa kwentong sasabihin mo, naipadaan mo ba ito sa tatlong sieves? Hindi pamilyar ang lalaki sa tatlong sieves o salaan, kaya nagpatuloy si Socrates. Ang una ay ang sieve ng katotohanan. Sigurado ka bang totoo ang sasabihin mo sa akin? Sa totoo lang, sabi ng lalaki, hindi, narinig ko lang ito. Paano naman ang sieve ng kabutihan? Sasabihin mo ba sa akin ang isang mabuti o positibong bagay tungkol sa taong ito? Umiling ang lalaki. Ngayon, ano naman ang tungkol sa huling sieve? Kailangan bang sabihin mo sa akin ang bagay na ikinagagalak mong sabihin? Nang yumuko ang lalaki sa hiya, ngumiti si Socrates at sinabi, "Kung ang kwentong sasabihin mo sa akin ay hindi totoo, mabuti o kailangan, kalimutan mo na lang ito at wag mo na akong abalahin." Mula sa kwentong ito, natutuhan natin na bago tayo magsalita o magbahagi ng impormasyon, dapat nating pag-isipan kung ito ay totoo, mabuti, at may silbi. Sa ganitong paraan, naiiwasan natin ang pagkalat ng maling impormasyon at natutulungan natin ang ating sarili at ang iba na maging mas maingat sa mga bagay na ating sinasabi at pinaniniwalaan. Sa paggamit ng tatlong salaan ni Socrates, natututo tayong maging mapanuri sa ating mga salita at kilos. Nakakatulong ito sa ating espiritualidad at responsableng pakikilahok sa mga isyu ng bayan. Ngayong alam na natin ang tatlong salaan ni Socrates, subukan nating gamitin ito sa pagsusuri ng mga pangunahing isyu ng ating bayan. Sa ganitong paraan,
Matutulungan tayo nito na magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga issue at makagawa ng responsableng desisyon sa ating pakikisangkot. Kahirapan. Narinig mo sa social media na ang kahirapan sa Pilipinas ay dahil lamang sa katamaran ng mga tao. Paano natin ito kakaharapin gamit ang three sieves? Katotohanan. Totoo ba ito? May ebidensya ba na lahat ng mahihirap ay tamad? Kabutihan. Kung ipagpapalagay nating totoo ito, nakatutulong ba ito sa mas malalim na pang-unawa sa issue? Kapakinabangan. Ang impormasyong ito ba ay may saysay upang mas maunawaan natin ang tunay na ugat ng kahirapan? Ano ang tamang gawin pagkatapos nating tanungin ito sa ating sarili? Sa halip na basta paniwalaan ito, pag-aralan ang tunay na sanhi ng kahirapan tulad ng kakulangan ng oportunidad, edukasyon at sistemang panlipunan. Korupsyon sa gobyerno. Isang viral post ang nagsasabing lahat ng opisyal ng gobyerno ay magnanakaw. Paano natin kakaharapin ang isyong ito gamit ang three sieves? Katotohanan, totoo ba ito? Lahat ba ng opisyal ay tiwali? Kabutihan, makakatulong ba ang generalisasyong ito sa mas makatarungang pagsusuri sa ating mga pinuno? Kapakinabangan, ang paniniwala ba rito ay magbubunga ng mas matalinong pag-unawa sa problema ng korupsyon? Ngayon natanong natin ito sa ating sarili, ano ang tamang gawin? Maging bukas ang isip at suriin ang bawat lider ng patas, batay sa kanilang gawain at epekto sa bayan. Fake news at misinformation. May nakita kang Facebook post na nagsasabing ipinasara na raw ang isang paaralan dahil sa di umano'y political issues. Paano natin kakaharapin ang isyong ito gamit ang three sieves? Katotohanan, may lehitimong source ba ang balitang ito? Kabutihan, kung ipalalaganap natin ito, makakatulong ba ito sa mas maayos na diskurso? Kapakinabangan, ang impormasyong ito ba ay nagbibigay ng mas malalim na kaalaman o nagdudulot lang ng panlilinlang? Ano ang tamang gawin pagkatapos nating tanungin ito sa ating sarili? Huwag agad maniwala sa haka-haka. Suriin ang source at alamin ang totoong balita mula sa opisyal na ahensya o mapagkakatiwalaang media outlet. Pagkasira ng kalikasan. May nagsasabing hindi naman daw masama ang illegal logging at mining dahil nagbibigay ito ng trabaho sa mga tao. O ngayon, paano natin kakaharapin ito gamit ang three sieves? Katotohanan, totoo ba na walang masamang epekto ang illegal logging at mining? Kabutihan, kung ipagpapalagay nating tama ito, magiging makatarungan ba tayo sa epekto sa kalikasan? Kapakinabangan, ang pananaw bang ito ay nagbibigay ng mas malalim na pang-unawa sa balanse ng ekonomiya at kalikasan? Ano ang tamang gawin pagkatapos nating tanongin ito sa ating sarili? Dapat nating kilalanin ang mas malaking epekto ng pagkasira ng kalikasan at hanapin ang mas makatarungan at pangmatagalang solusyon. Kawalan ng katarungan at karahasan. May narinig kang sabi-sabi na ang isang inosenteng tao ay sangkot sa isang krimen. Paano natin haharapin ang isyong ito gamit ang three sieves? Katotohanan, may sapat bang ebidensya upang paniwalaan ito? Kabutihan, kung ipapalaganap natin ito ng walang katibayan, magiging makatarungan ba ito? Kapakinabangan, ang impormasyong ito ba ay makakatulong sa mas makatarungan at maingat na pagsusuri ng kaso? So ano ang tamang gawin pagkatapos nating tanongin ito sa ating sarili? Hintayin ang opisyal na imbestigasyon bago magbigay ng hatol. Igalang ang due process at huwag magpakalat ng maling akusasyon. Problema sa edukasyon. May nagsabing walang halagang edukasyon sa panahon ngayon dahil pwede naman daw umasenso kahit hindi nakapagtapos. Paano natin kakaharapin ito gamit ang three sieves? Katotohanan, may ebidensya ba na lahat ng matagumpay na tao ay hindi nakapag-aral? Kabutihan, ang paniniwalang ito ba ay makabubuti sa kabataan? Kapakinabangan, ang ideyang ito ba ay nagpapalawak ng ating pag-unawa sa papel ng edukasyon sa buhay? Ano ang tamang gawin pagkatapos nating tanungin ito sa ating sarili? Kilalanin ang halaga ng edukasyon bilang pundasyon ng kaalaman at tagumpay habang kinikilala rin ang iba pang paraan ng pagkatuto. Mental health at kakulangan ng suporta. May nagsabing ang depression at anxiety ay gawa-gawa lang at hindi dapat seryosohin. Paano natin kakaharapin ang isyong ito gamit ang three sieves? Katotohanan,
May ebidensya ba na hindi totoo ang mental health conditions? Kabutihan, ang paniniwalang ito ba ay nakakatulong sa mga taong may pinagdaraanan? Kapakinabangan, ang ideyang ito ba ay nagpapalawak ng ating pag-unawa sa mental health o nagpapalaganap ng maling akala? Ano ang tamang gawin pagkatapos nating tanongin ito sa ating sarili? Suportahan ang tamang impormasyon ukol sa mental health. Pakinggan at bigyang halaga ang nararamdaman ng iba. Hikayatin ang tamang paghingi ng tulong mula sa profesional. Sa paggamit ng three sieves ni Socrates, natututo tayong maging mapanuri sa ating mga opinyon at paniniwala. Hindi natin agad tinatanggap ang anumang impormasyon. Hindi tayo nagpapalaganap ng maling haka-haka at nagiging mas responsable tayo sa ating mga desisyon. Ang ganitong pagninilay ay nagpapalalim hindi lang ng ating espiritualidad, kundi sa ating pagiging tunay na mamamayang may malasakit at pag-unawa sa bayan. Ngayong natutuhan natin ang tatlong salaan ni Socrates at naunawaan ang mga isyu ng bayan, ano ang susunod na hakbang? Hindi sapat na alam lang natin ang problema. Mahalaga rin ang tamang pagpapasya at pakikisangkot sa abot ng ating kakayahan. Magsimula sa katotohanan. Bago gumawa ng desisyon o magbigay ng opinyon, tiyakin muna natin na tama at totoo ang impormasyon. Halimbawa, bago magbahagi ng balita sa social media tungkol sa isang kontrobersyal na issue, mag-research muna mula sa mapagkakatiwalaang sources tulad ng news websites o government agencies. Isaalang-alang ang epekto ng iyong desisyon. Ang ating mga salita at kilos ay may epekto sa iba. Siguraduhin nating nakakatulong ang ating pagpapasya sa halip na nagdadala ng negatibong resulta. Halimbawa, sa halip na sumali sa away o toxic na diskusyon online, gamitin ang kaalaman upang magbigay ng mahinahon at makabuluhang pananaw. Isagawa ang makatwiran at makabuluhang aksyon. Mahalaga ang ating kilos ayon sa ating kakayahan. Kahit sa maliit na paraan, pwede tayong makilahok sa solusyon. Halimbawa, kung may isyu ng basura sa komunidad, maaaring sumali sa cleanup drives, turuan ang mga bata sa tamang pagtatapon ng basura o magsimula ng wastong segregation sa sariling tahanan. At gumamit ng etikal at makataong pamamaraan. Sa lahat ng ating gagawin, dapat laging nakaangkla sa kabutihan, paggalang at katarungan ang ating mga desisyon at aksyon. Halimbawa, kung may nakikitang maling gawain sa paligid, maaaring ipaalam ito sa nakatatanda o autoridad ng may paggalang at tamang intensyon. Ang pagninilay sa mga isyu ng bayan ay hindi lang tungkol sa pag-intindi, kundi sa tamang pagpapasya at responsableng pakikisangkot. Sa pamamagitan ng maliliit na kilos, maaari tayong makatulong sa pagbuo ng mas maayos at makatarungang lipunan. Ngayon, magkaroon tayo ng gawain na tinatawag na ang aking magagawa. Pagninilay. Ano ang isang isyu sa bayan na sa tingin mo ay mahalaga at malapit sa iyong puso? Bakit ito mahalaga para sa iyo? Halimbawa, napansin ko na maraming estudyante ang nagiging biktima ng cyberbullying. Para sa akin, mahalaga ito dahil may mga kaklase akong naaapektuhan na nito. Pagpapasya. Ano ang tamang paraan upang harapin o tumugon sa isyong ito? Halimbawa, bilang estudyante, maaari akong maging mabuting halimbawa sa social media sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga nangangailangan ng tulong at hindi pakikisali sa pang-aasar. Pakikisangkot. Ano ang isang simpleng aksyon na maaari mong gawin upang masolusyonan ang isyong ito? Halimbawa, maaari kong ipaalala sa mga kaibigan ko na iwasan ang cyberbullying at kung may makikita akong kaso nito, maaari kong i-report ito sa guro o sa tamang otoridad. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng mabuti sa ating sariling paraan, mula sa pagninilay hanggang sa pagpapasya at pakikisangkot. Maaari nating gamitin ang ating boses at kilos upang makatulong sa ating bayan, kahit sa maliit na paraan. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pahayag ay wasto, o M kung hindi wasto. 1. Ang pagninilay sa mga isyu ng bayan ay mahalaga upang maunawaan ang tunay na sitwasyon at makabuo ng makatarungang desisyon. 2. Sa paggawa ng desisyon tungkol sa isang issue, hindi na mahalaga kung totoo o hindi ang impormasyon, basta't makakatulong ito sa ating paniniwala. 3. Ang pakikisangkot sa mga isyu ng bayan ay maaaring gawin sa simpleng paraan, tulad ng pagsisimula ng mabuting gawi sa sarili at pagiging mabuting halimbawa sa iba. 4.
Ang tatlong salaan ni Socrates ay tumutulong sa atin na suriin ang katotohanan, kabutihan at pakinabang ng isang impormasyon bago ito tanggapin o ipalaganap. At 5, ang responsableng pakikisangkot sa mga issue ay nangangahulugan lamang ng pagsali sa malalaking proyekto at hindi maaring gawin sa maliliit na paraan. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan po kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!